malusog, maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Niyog-niyogan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyugan, niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Uko-uko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko iyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyugan, niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Uko-uko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyog-niyugan, niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Coconut Production, ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng South Cotabato. School on the Air on Coconut Production for Region 12, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyogan. Niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Magandang umaga mga kaagri-eskwela at mga bayaning magsasaka sa probinsya ng South Cotabato. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Josel V. Barbosa, Technical Staff ng ATI RTC 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12, sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie V. Beldea. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Itong programa ay hatid din sa atin sa pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12, PCA South Cotabato at mga piling lokal na pamahalaan. Kaya inanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating agri-eskwela. Mapapakinggan tuwing Martes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa himpila ng 93.7 Max FM Sorala, na matatagpuan din sa Matinong Building, Sorala, South Cotabato. Para po sa ating official text line for greetings and queries, i-text lamang sa numerong at 0969-5535425. Muli po, para sa ating official text line for greetings and queries, i-text lamang sa numerong at 0969-5535425. And bago pa tayo opisyal na magsimula, batiin muna natin ang mga kaniyog natin na nakikinig ngayon. Good morning! Ayan, nag-good morning po from Siago Centrala Sorala. Ayan, si Ma'am Philzarto Benral. Hindi ko pa mabasa kasi
nakabaliktad yung name niya. Ayan, watching din po from Albay ang ating host, Ma'am Zerlene Maricar Careta. Ayan, regards po sa inyong lahat dyan. Nag-good morning din po from Kabudian, Banga, South Cotabato, si Sir Arnolfo Patagani Nonyan. Good morning! Nakikinig din po live ang ating isang participant from our SOA, si Ma'am Maria Fez Samolde Agtara. Ayan, at sa iba po nating mga participants na nakikinig ngayon, magandang umaga po sa ating lahat. Ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Wag mag- Watching din po from our station ang aming guard, si Sir JB Antones. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Magandang morning! Buhay ang ating pag-asa, halika na. Watching din po live ang ating mga staff from the ATI RTC 12. Good morning! Sa kinabukasan, ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. And alam kong excited na ang ating mga Saan ka man ay mayroon yan. Ang buko iyog ang siyang pinagkukunan ng sambayanan ng panganay. Ayan, alam kong excited na ang ating mga kaniyog ng Santo Niño, Sarala, Norala at Banga na nakikinig sa kanilang mga radyo at Facebook Live. Kaya simulan na natin ang ating programa. Noong Huwebes po ay tinalakay natin ang Integrated Nutrient Management on Common Coconut Pest. At ngayong araw ay makakasama natin si Sir Ray N. Adarna, ang Project Development Officer 1 ng PCA South Cotabato. Para sa kinabukasan, ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Noong nakaraang linggo po ay kung saan itinalakay po niya ang harvest and post-harvest management of coconut. At bago tayo magsimula sa ating talakayan, sir, batiin po muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Una po, magandang araw po sa lahat. Sa ating mga coconut farmers, sa mga masugid nating tagapakinig sa bayan ng Sorala, Banga, Norala at Santo Niño, pati na rin sa lahat ng nakikinig at nanonood sa palatuntunang ito, isang mainit na pagbati at pagpupugay po sa inyo. Kayo ang tunay na katuwang sa pag-unlad ng industriya ng niyog. Sana po ay marami kayong matutunan sa ating talakayan ngayon patungkol sa tamang gabay ng pag-ani at ng ating niyog. Naway marami tayong matutunan at napulot na aral sa topiko ngayong araw. Ang buhay ko. Maraming salamat po, Sir Ray, at welcome po muli dito sa ating programa. At sa ating pong pagbabalik, sisimulan na po natin ang ating diskusyon. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa.
Mga ka-agri, alam niyo ba ang kalidad ng ating coconut oil ay nagsisimula sa tamang pagproseso ng kopra? Ang hindi tamang pagproseso ng kopra ay maaaring magdulot ng musmawa sa ating mantika, mga kemikal na galing sa langis at usok na maaaring makasama sa kalusugan at kadalasang gumaganap bilang genotoxic carcinogens. Upang masiguro ang kalidad ng kopra, tandaan ang sumusunod. Gumamit ng malinis at ligtas na paraan ng pagpapatuyo. Iwasan ang pagpapatuyo sa kalsada o malapit sa mga sasakyan. Iwasan ang pagkakadikit sa kagamitang may used oils, grasa at plastics tulad ng lumang sako o lalagyang may langis. Itago ang kopra sa malinis na bodega at siguraduhing walang dumi sa mga sasakyang gagamitin. Tandaan, walang food security kung walang food safety. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng ATI 12 at ng PCA 12 sa ilalim ng Coconut Farmers in Industry Development Plan o CFIDP. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa inyong malapit na local o city municipal agriculture office at PCA provincial offices. Niyog-niyogan tayo. At tayo po ay nagbabalik sa ating School on the Air on Coconut Production. At mga ka-agri, huwag na po nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating talakayan ngayong umaga. Mga kaniyog, ngayong araw, tatalakayin natin ang ating presentation about harvesting. So, malalaman natin dito kung ano yung purpose ng ating harvesting, mga materials needed ng harvesting, advantages at saka disadvantages sa pag-harvest through climbing, pull method, at saka yung free fall. At dito rin tatalakayin natin yung important reminders patungkol sa harvesting. Ito po ang importansya ng ating harvesting. So, ang harvesting po ng ating niyog or pag-ani ng ating niyog, ito po ay ang pag-gather ng mga mature crop o yung mga matanda na crop or niyog, no? Para gamitin natin. Ito po ay naka-impluensya sa kaniyang yield at saka quality. So, depende po sa ating pag-harvest, malalaman natin kung tama ba siya at saka yung quality, tama ba yung quality ng ating hina-harvest. So, ano yung importansya ng ating harvesting? Una, ma-prevent natin yung post-harvest losses. So, kung tama tayong mag-harvest, so mabawasan yung mga losses natin. So, losses dahil nasisira, yung iba hindi siya according sa standard. Malalaman din natin yung market prices at saka shelf life ng ating hina-harvest. So, kung maaga tayong mag-harvest, so malamang yung iba dyan ay mga young nut pa or bata pa, so madali siyang masira. Then, isa din sa importansya is yung food security at saka farmers' income. So, ito yung inaalang-alang po natin, yung income po ng ating farmers kung mag-harvest po tayo on time. So, information po pagdating sa harvesting. So, yung coconut po natin ay productive throughout the year. So, ibig sabihin, isang buong taon siya productive. So, ang yield niya, yung harvest niya ay naka-vary per season. So, kung tig-ulan, so ibig sabihin, pwedeng marami tayong ma-harvest. While kung tag-init naman, so mas kukunti yung harvest natin. Yung palm natin or yung coconut natin ay mayroong one mature harvestable buds or tandan sa Tagalog. So, ibig sabihin isang buds, no? Every 23 to 30 days, so depende po sa ating variety. So, ibig sabihin may isang pwede ma-harvest na buds, no? Every 23 to 30 days. Yung tamang pag-harvest po natin ay kailangan ma-optimize para po tama yung quality at saka yung characteristic ng ating produce. So, depende po sa ating hina-harvest. So, kung harvest natin ay buko, so dapat din kailangan natin is yung young coconut. Pero kung kopra naman yung purpose po natin sa pag-harvest, so kailangan natin is yung matured na coconut. So, yung harvesting is isa sa pinaka laborious farm activity sa ating kaniyugan. No? Dahil kailangan natin ng 50 to 20 person per hectare sa isang araw. No? So, marami kasing kailangan na labor. Iba yung nagasungkit, iba yung naga-akyat, tapos meron ding taga-hakot, taga-tapok, no? Yung taga-tanggal ng has. So, kailangan po talaga ng maraming tao kung mag-harvest po tayo. Pero isa din ito sa mga pinaka-exciting at saka enjoyable activities sa farm. Kasi during harvesting, so
pwede ka nang mangutang sa kapitbahay dahil mayroon ka ng pambayad. At saka isa din ito sa nag-inganyo ng mga karamihan ng mga kabataan dahil pwede silang magtabang, no, mag-help during harvesting. Tapos yung kanyang benefits is pwedeng din sila magkuha ng mga niyog, gawing kulabo. So dito parang nag-share po tayo ng ating harvest, no, or blessings during harvesting. So 12 bunches ang ma-harvest natin annually. So kung tall naman varieties, so mas konti siya kumpara sa ating dwarfs, no. So ang tall varieties yung mga matatangkad, while yung dwarf yung mga maliliit na variety. So 14 to 17 bunches ang kaya niyang i-harvest per year sa isang taon. Then appropriate harvesting should be employed para ma-optimize natin ang quality and other desired characteristics of produce. So dapat tama na pag-harvest yung kailangan po natin. Based sa standard ng Philippine National Standard at saka Bureau Agricultural Fishery Standard number 238 series of 2018. So ito yung pag-harvest po natin. So kung 9 months or less, yan po ay intended para sa buko processing or yung mga pangkulabo. So yan yung hina-harvest, no? 10 months para sa bukayo at saka processing, no? 9 to 11 months para sa makapuno, 11 to 12 months para sa oil, milk, desiccated processing for seed purposes, at saka 40 to 60 days naman para sa copra production. So every 30 days kung mag-harvest tayo ay para din sa virgin coconut oil. So kailangan din nating malaman yung tamang edad ng ating pag-harvest, no? So sa Pilipinas, yung standard na harvesting interval para sa copra oil, kernel production, so nagre-range siya from 45 to 60 days or isa't kalahating buwan hanggang sa 2 buwan. Minsan, umaabot pa ito ng 3 buwan. So, depende po sa ating available na labor. So, makita natin yung mga kabataan dito sa slide. So, masaya sila during harvesting, no? So, nakakatuwa during harvesting. Noong kapanahonan pa namin, so kung nag-harvest kami, so marami talagang mga kabataan na mainggan yung magsama during harvesting. So, pag-usapan naman natin yung yield, no? So, depende sa variety kung ilan po yung ma-harvest natin. So, ito yung standard or ito yung karaniwan. So, kung dwarf variety siya, so pwede tayong mag-harvest ng 80 to 100 nuts per year sa isang taon, no? Pero may mga variety na ngayon na marami talagang ma-harvest. Kung tall variety naman, mga 70 to 80 nuts ang kaya niyang i-harvest per year. Kung hybrid naman, so ito yung pinakamarami. So 100 to 130 nuts per year ang kaya niyang i-harvest. So ganyan kadami yung kayang i-produce ng isang niyog o isang puno ng niyog. Pagdating sa post-harvest losses, so ito yung mga nawawala natin during harvest. So meron tayong mawawala dahil sa damage, no? Yung iba minsan na mahulog sa tubigan, hindi natin makuha, ano, or inaanod ng tubig, or pest infestation, meron din, at saka sa processing. So, umaabot din siya ng 5 to 22% yung nadadamage, no, during post-harvest operation. So, ibig sabihin nun, so sa bawat 100 na niyog na ating hina-harvest, so nag-range siya sa 5 hanggang 22 kaniyog yung nasasayang, no, on average. So, depende sa ating handling practices at saka sa ating pag-harvest. So, ano yung breakdown ng ating losses or yung nawawala? Una is yung immature nut rejection. So, hindi tamang pag-harvest or mali yung harvesting method natin. Halimbawa, mataas na masyado yung coconut or yung niyog. Tapos yung method natin is ginagamit is yung pull or yung gamit natin is bamboo. So, mas malaki ang chances na kapag nahulog siya is mabibreak siya, no, dahil sa impact. So, umaabot din siya ng 22% rejection rate, no? Or minsan po, kung hindi tamang pag-harvest or yung hindi akma yung ating mga harvester, no? So, iiwan or makukuha din yung mga immature o yung mga young nuts, no? Pero yung kukunin sana natin is pang production lang ng copra.
So, umabot siya ng 22%. Then, field and pilferage losses, ito yung mga hindi natin inaasahan, no? So, minsan po, maraming damo sa ating kaniyugan. So, hindi po natin makita siya. So, hindi natin siya madala or hindi natin siya mapakinabangan. So, maabot din ito sa 5 to 10%. So, bawat 100, merong mga 5 or hanggang 10 na hindi natin nakukuha. No? Dahil natabunan ng damo, inaanod ng tubig. So, umaabot din siya ng 10%. Then, another is yung pag-infest ng mga pest, no? So, nasa 6% to 15% per farm din yung kaya niyang madamage. Then, sa processing naman, so medyo mataas siya. Kung mali yung processing natin or hindi tama yung pag-process natin ng copra, no? So, sa storage, sumaabot din siya ng 15 to 20%. So, yung nasasayang po natin. So, minsan kasi, hinahayaan lang natin yung copra or yung meat natin na ilagay natin sa isang sulok, tapos nasasayang or nawawala na siya, no? Dahil kinakain ng mga, yung kumakain ng copra like manok, ano, minsan yung aso. So, nawawala siya. 15 to 20% ang nawawala din dyan. No? So, ibig sabihin, kung copra yung pinaprocess mo, sa bawat 100 kilo ng copra, umaabot din ng 15 kilos to 20 kilos yung nawawala. Pag hinayaan natin na hindi tama yung pag-process at pag-store ng ating copra. Pag-usapan naman natin yung development ng from flower hanggang sa lumaki yung ating nut. No? So, 0 to 1 month, so dito mabubuo yung male flowers at saka pollen phase. Pagka 1 to 2 months, so meron na namang female flowers, malabas yung female flowers. Then 3 to 4 months, meron siyang fruit setting. 5 to 16 months, so 5 buwan hanggang 16 na buwan, yung mapoform yung kernel niya o yung meat. Then 10 to 16 months, so 10 buwan hanggang 16 months, so meron ng dark coloration sa kanyang shell. Then 11 to 16 months, ito yung ina-harvest pa natin. Ito yung tama na edad para i-harvest natin yung niyog natin. Magkaroon na siya ng water slushes, no, or yung kinaw na siya, no, may kuan na yung niya, yung tubig niya, marinig na natin sa loob. Then 12 to 16 months, so mag-peak na siya. Then 13, kung halimbawa 13 to 16 months na yung niyog natin, so magsimula na yung husk niya o yung bunot na mag-dry or mag-brown. Then 14 to 16 months, yan yung time na mahulog naman siya naturally galing sa taas. So makita niyo sa picture, yan yung proseso niya. Pollen hanggang naging kuan na siya, no? Naging niyog na siya na mag-brown na siya yung kulay. Sa growth stages ng buko, ito naman siya. So pinapakita natin. So kung ano po yung tamang pag-harvest pa natin. So mula dito sa female flower na maliit pa siya, 7 months, so meron na siyang green na kulay. 8 months, magsimula na yung brown-brown yan niya na kulay sa kanyang bunot. 9 months, so mas dumadami na. 10 months, dumadami na yung brown. 11 months, hanggang mag-12 months siya, so brown na talaga yung kulay ng kanyang bunot. 14 to 6 months, magsimula na naman siyang mag-germinate. So tutubo naman siya, yung niyog po natin kung hayaan lang natin. So, ano po yung purpose ng ating harvesting? For copra and mature nuts, so nag-harvest tayo 45 to 60 days. So, isa't kalahating buwan hanggang sa 2 buwan. Pero minsan, aabot pa tayo ng 3 buwan. This allows para yung 3 branches of fully mature, 11 to 12-month-old brown nuts. So, yung in-harvest po natin, yung mga brown nuts, ay nasa 11 to 12 months old. So, yan yung edad niya. Then, kung para naman sa buko production or fresh coconut, so, pwede po tayo mag-harvest 30 days, no? Or 1 buwan. So, yung edad naman niya is nasa 7 to 8 months. No? Mula doon sa kanyang pagkabuo. Then, kung seed nuts naman, so, pwede tayo mag-harvest isa't kalahating buwan to or more than hanggang 2 buwan, no, para ma-select natin yung mga fully mature na
coconut. No? So, wag po natin kalimutan kung mag-harvest po tayo, dapat yung mga matured nuts na yung i-harvest natin or yung 11 to 12 months, yung palatandaan niya is nag-brown na po yung kanyang kulay ng kanyang husk or yung bunot. So, ano po yung mga factors na i-consider natin during harvesting? Una, crop type and maturity. So, kailangan po nating malaman yung maturity ng ating nuts para hindi naman siya masayang. Then, pangalawa, weather condition. So, sa weather condition, inaalang-alang natin yung kung ano yung condition kung mag-harvest tayo. Kung halimbawa, tag-ulan, tapos yung gamit natin is yung climbing method o yung pag-akyat. So, masyado siyang delikado para sa ating mga harvester. So, dapat tig-init. No? Then, availability of labor and machinery. So, kung mag-harvest tayo, isa sa malaking kakulangan is yung labor. No? Wala po tayong makuha ng mga tauhan na mag-harvest. Tapos, wala din tayong machinery, wala tayong mahakutan. No? So, kailangan nating i-suffice or kompletuhon muna natin ito or available ito lahat bago tayo mag-harvest. No? Then, pang-apat is yung soil and topography. So, kung yung hina-harvest po natin is medyo bukurin, so, kailangan din natin mag-prepare ng mga ano ba yung panghakot natin, no? Kung halimbawa, rolling siya, so ano po yung mga kailangan po nating i-prepare. So, kailangan natin malaman yung topography niya. Pero kung plain naman, so, madali lang naman yun i-harvest. So, kaya hindi natin masyadong kailangan ng preparation. Then, isa din sa factors na i-consider during harvesting is yung market availability. So, during December, no, yung month ng December, minsan po yung mga factory, so nagpo-close sila, stop buying. So, baka hindi muna tayo mag-harvest, no? Kasi kung stop buying, walang bibili. Or kung meron mang bibili, masyadong mura yung pabilihan. Then, pang-anim is yung prices po ng copra or yung bilog. So, kailangan natin, di ba, kung mataas na yung presyo ng ating copra or bilog, so, kahit 30 days, pwede tayo mag-harvest or 30 days or 60 days, no? 2 months. Depende sa presyo. So, kung kailangan habulin natin yung mataas na presyo, so mag-harvest po tayo. So, ito yung consider po natin during harvesting. So, ano po ba yung mga pamaraan sa pag-harvest? So, meron tayong 3 na i-present. Ito yung climbing. So, sa climbing, so inaakyat po yung niyog. So, yung tao po mismo yung nag-akyat sa taas. Then, sa pull method naman, ito po yung gamit is pull or kung minsan yung mga bamboo, no, or stick, no, ginagamit ito sa pag-harvest din, no. So, depende sa taas ng niyog natin. Yung pangatlo naman is yung free fall method. So, free fall method, wala kang gagawin, kundi maghintay ka na lang ng mga nahuhulog na niyog. So, ito yung 3 na pinaka-common natin na harvesting. So, pag-usapan natin yung advantages at saka disadvantages ng ating harvesting. Unahin natin yung sa pag-akyat. Una, kung ang advantages is mataas yung selectivity ng ating coconut. So, kung aakyat yung harvester po natin, so kung malapit siya doon sa coconut, so ma-identify niya kung ano yung kailangan lang i-harvest. No? So, kung mature nut lang yung kailangan, so dapat yan lang yung kinukuha. Then, another is advantages sa pag yung akyatan lang na pag-harvest is yung crown maintenance. So, karaniwan, kung yung harvester po natin is kasama na yung bayad doon sa paglinis ng mga crown, so pagtanggal ng mga yung natutuyo na dahon. So, pwede nilang gawin yon pero with additional cost yun or additional na bayad. So, ang naman yon, ang trade-in naman nun is malinis yung niyog mo, no, every harvest. Then, another is pest control. So, kung malinis yung niyog mo, so madali na lang i-control yung pest, no? Kasi pwede nilang tanggalin yon kung meron na. Then, hindi na sila makapangbahay doon kung malinis na yung niyog mo sa taas. Ito yung sa harvesting na inaakyat. Then, pang-apat po is, so hindi na natin kailangan ng expensive machinery. So, kasi kuan lang yan, kailangan na lang umakyat
Ang dala lang nila is yung mga sanggot or bolo. Then terrain flexibility, so kahit anong terrain. So kung inaakyat naman yung pag-harvest, so pwede siya, applicable siya. Kahit pa malutak or maraming yung mud, yung sa ilalim niya. So since sina-harvest naman siya doon sa taas, so hindi siya naka-apekto sa ating pag-akyat. Then minimal fruit damage. So konti lang yung nadadamage kung akyatan yung ating pag-harvest. Kasi yung iba, lalo na yung sa sa pag-produce ng buko, so minsan ginagamitan nila ng tali. No, para hindi siya walang impact doon sa ground, hindi siya ma-damage. Then intercropping friendly siya kasi kahit may intercrop ka sa ilalim ng niyog mo, so hindi siya masisira, no, kung inaakyat siya. Kasi inalalagyan lang niyan ng niyo ay ang tali para doon ihulog. So, makontrol mo yung paghulog ng niyog during harvesting. Then, ano naman yung disadvantages kung climbing method yung gamitin natin? Una, mataas yung rest, no? So, baka mahulog yung harvester, madulas, or ma-injury, no? So, kaya nga, kunti na lang yung makuha natin na labor, no? Kasi very talaga siya risky. Or kung meron mang labor sa nag-harvest pa, no? Using climbing, so napakamahal na ng labor ngayon. At saka wala na ring sumusunod na mga kabataan, no, na merong interest dito sa pag-akyat ng niyog or pag-harvest ng niyog, no, through climbing. Then pangalawa, labor shortages. So yung mga kabataan natin ngayon, so parang hindi sila interesado, no, na dito sa coconut harvesting, no. Kaya kami doon sa Davao dati, so nakakuha pa kami ng mga harvester sa Rangani area pa, no, dahil wala na doon sa amin or konting-konti na lang talaga, no. Kung meron man, hindi din namin alam yung yung schedule nila kasi is by schedule na lang, no. Then isa pa na disadvantages is physical strain. So kung hindi ka sanay na mag-akyat, yung harvester mo hindi sanay mag-akyat, so pwedeng magka-muscle damage or long-term joint, no. So masisira, sasakit yung mga joints nila kasi aakyat sila, no. Then slow speed. So konti lang kasi yung ma-harvest through climbing, no, kasi bawat puno, so ina-harvest nila isa-isa. So konti lang yung ma-cover nila. So low efficiency din kasi it yields fewer nuts per day than tools. So konti lang yung ma-harvest na nuts. So depende lang kung ano yung pangailangan or ano yung purpose ng pag-harvest, kung buko man siya or kung copra. So konti kasi selective lang yung hina-harvest niya. Then weather dependent. So kung tig-ulan siya, hindi siya favorable na mag-harvest through climbing, no? Kasi yung slide, no, nung puno ng niyog. So baka mahulog pa sila. High cost, so mataas din yung bayad sa mga climbers, harvester natin, no? Kasi kung siya per puno, no? Then mataas yung bayad, depende sa taas ng niyog, nakadepende din sila, no? Then isa pa na disadvantage sa ating climbing method is yung trunk, masisira siya dahil yung mga harvester na aakyat ay meron silang mga pointed object sa kanilang tiil, sa kanilang paa, no? So kung pointed object, ibig sabihin nun, habang umaakyat sila, so nagkakaroon ng butas yung puno po natin na posibleng entry ng mga pests and diseases. So nasisira po 'yan, no? So meron siyang open one yung ating coconut, yung body niya. So dito sa picture makikita po natin, no, meron siyang hak-hak or papha na ginagawa. So ito yung daanan ng ating mga harvester, no? So nakita niyo din sa picture, nilalagyan niya ng yung pang tabon na chemicals, no, para hindi siya pasukan ng pests and diseases. So yan yung natin. Kaya lang meron na siyang, kung gusto mo siyang gawing lumber, meron na siyang nakukuha, no, hindi na siya good lumber kasi meron na siyang nakukuha na portion sa kilid, no. So yan yung disadvantages, no, kung mag-climb tayo.
Sa ngayon, pag-usapan naman natin yung pull method. So ito yung pag-harvest using pull or bamboo. No? Depende kung ano yung available. Doon sa Davao area, karamihan po is bamboo yung ginagamit nila. No? So pag-usapan natin yung advantages. So low cost lang siya, requires no expensive machinery, at saka walang specialized climbing gear. So kuwan lang talaga siya, pull, no? So pag tagpi-tagpihin lang yung pull, yung bamboo, so tataas na yan. So yun yung ginagamit nila para mag-harvest. Then pagdating naman sa speed, so kung yung gamit natin is pull method, so workers can cover many trees. So mas madali lang, mas marami silang ma-harvest in short time from the ground. Pag sa accessible naman, useful for tall mature palms. So kung medyo mataas na siya, so kung kaya lang ng pull, no, kaya ng ating bamboo na maabot pa yung nut, no. So ito yung mas prefer natin na gamitin. So ito yung mas madali. Then simplicity, so kailangan lang ng minimal training para magamit ito para sa pag-akyat, no. So ang gamit nito is long wooden pole. Ito yung traditional. So it allows workers to reach high cluster quickly. So mas mataas yung maabot niya ng mas madali. Hindi na kailangang akyatin. Then fast and easy harvesting. So madali lang siyang gawin, no. Then pag-usapan naman natin yung disadvantages niya. So una, crop damage, na blind striking can knock off immature flower. So dahil yung pull method, yung harvester po natin is nasa baba lang, so hindi niya nakikita yung sa taas. So karaniwan dyan is madamage yung mga immature na flower, no? Yung madama yung flower kasi hindi nila kita yung taas, no? Lalo na yung mga harvester is may edad-edad na, no? So hindi na maganda yung pagtingin nila sa taas. So hindi talaga na makikita nilang taas. So ang importante lang sa kanila is mahulog yung nut, no? So hindi nila makita. So posible na mahulog yung immature nut o hindi desired pa natin na harvestin, mahulog siya dahil hindi nila nakikita doon sa taas. Nasa baba lang sila. So yan yung disadvantages niya. Then isa din is yung safety rest. So dahil nasa baba yung harvester po natin, so pwede silang mahulugan, ma-injure, no? So minsan kasi naglatay siya sa pool, yo. So yung niyog. So ano yung paglatay, yo? So sumasama siya doon sa pool, yo. So doon siya, no? So mahulugan yung mga harvester minsan. Then ang hazard din, so pwede din siyang mabali yung pool, no? Or kung meron mang mga power lines, so delikado din siya kung using yung pull method natin. So dapat walang power lines, yung mga kurente, no? Yung mga high tension wire. So posible siya kasi mag-connect at saka mag-grounded yung ating harvester. Then quality control, so hindi po talaga natin ma-select yung fully ripe or matured nuts na kailangan po natin, no? Kasi hindi natin siya nakikita sa taas, no? So, posible na marami po talaga ang mga young nuts na maisama. So, losses na rin yun siya during harvesting. So, it carries major safety risk pa rin from falling nuts and falling poles, no? So, madadamage yun yung mga young flower din natin, no, sa taas. So, yan yung disadvantages niya. Pagdating naman dito sa free fall o yung maghintay lang tayo, no? So, sa amin ito tinatawag na puwak, no? So, hinintay lang natin mahulog yung mga matured nuts. So, yung nahulog karaniwan is matured nuts talaga, no? So, wala pang young nuts. So, ano ba yung advantages niya? So, less labor requirement. So, hindi mo na kailangan ng taga-harvest. So, wala ka nang babayaran, no? So, hayaan mo lang mahulog siya from the top, no? From doon sa niyog. Then, ensure that all nuts fell to the ground are matured. So, matured na talaga yung nahulog, na brown na talaga yung kulay. Then, regular interval of gathering. So, pwede kang magkuha kung malawak yung taniman mo ng niyog or yung kaniyogan mo. So, pwede mo siya araw-arawin, no? Or 2 araw para i-collect siya. Then, mas madali siya i-collect at saka i-transport, no? So, yan yung advantages ng ating free fall. Pag-usapan naman natin yung disadvantages niya.
So, dahil naghihintay ka lang kung kailan mahulog yung matured nuts, so mas konti lang yung ma-harvest mo. No? Kailangan mo pang ipunin yun para dumami. So, some nuts are prone to germination. So, yung iba kasi, so doon pa lang sa taas, hindi siya nahulog. So, nag-start na siyang tumubo. No? So, kung ganun, konti na lang yung makuha natin na kopra. So, maliit na lang siya kasi ninipis yung kernel niya or yung meat niya. Of course, kung sobra na siyang mature, mahulog siya, so nag-decrease din yung weight niya, no? Gagaan din siya. So, yan yung advantages at saka disadvantages ng tatlong method na pag-harvest natin sa ating coconut. So, may konti lang akong katanungan para sa ating mga nanonood or nakikinig, no? Ano pa ba yung practice nyo sa pag-harvest? Ano pa ba yung purpose ninyo? So, ginagawa ba yung boko or ginagawa yung bilog? No? So, mamaya i-discuss po natin on the later part kung ano po yung mas preference, no, mas advantages, no. So, boko or bilog. So, yan naman yung karaniwan kasi natin na product, no, pagdating sa harvesting. So, yan lang po yung i-discuss po natin. So, before dyan, discuss na natin yung post-harvest handling or mga operation after post-harvest. So, ano po yung mga kailangan natin na mga materyales? Una, kailangan natin ng bulo, stick with sharp tip. Ito yung pang gather, no? So, pwede din bamboo, no? Na may siya, lansang sa ilalim. Or yung steel bar, no? So, pwede din siyang gamitin. Pangatlo is yung sako. So, ito yung panghakot natin. So, kung kailangan din natin ng PC or rope, no? So, kailangan natin kung yung pang-harvest natin is para po sa buko, so iniawas natin ng damage, so kailangan natin ng rope. Then, sight. So, ito yung sanggot, napakatalim nito, sight, no? Kailangan din natin ito. Basket, na panghakot din, at saka howler. So, ito yung mga karaniwan na materialis na gagamitin natin sa ating harvesting. So, pagdating naman sa copra, so ito yung mga activities natin na ginagamit, no? Or ginagawa. So, after ma-harvest, ginagather po natin siya. Yung ginatapok natin siya lahat, no? So, after matapok, so doon na rin, nire-remove yung husk, no? Yung bunot. So, tinatanggal natin yung bunot. After natin matanggal ang bunot, so, pwede na natin siyang split or ibuak, no? So, splitting. So, after that, no, pwede natin siyang i-dry, no? Pero doon sa amin, after splitting, no, sa Davao area, so, meron ng nagascope, no? So, ang purpose nan is, hindi mo na kailangan dalhin yung yung shell. So, pwede rin siya na after splitting, scope siya kagad or lugiton sa amin sa Bisaya, no? So, pwede na siya. Then, another naman is pwede naman siya i-dry muna, no, before siya ilugit, no? So, depende sa method. Depende kung saan kayo mas komportable. So, dito, after splitting, i-dry natin siya or patuyuin natin yung ating niyog, no? So, maraming method. Pwede naman siya solar or using lang sa sa araw. Then pwede naman siya sa pwede naman siya sa pugon, no? Pwede din siyang gamitan ng mechanical dryers. So depende po sa ating mga post-harvest facility na available. So after drying, so i-scope po natin siya, itanggal po natin, i-separate natin yung meat doon po sa shell. So, after natin ma-separate, so, pwede natin siyang i-slice, optional po ito, pwede naman hindi, no? So, ang purpose po ng slicing is para mas maliit po lumiit po yung mga copra po natin, at saka mas madali po siyang i-dry kung naka-slice na siya, compared doon sa yung buo pa siya na meat, no? So, isa din sa purpose nito is kung sako yung lalagyan mo, so, kinukunan kasi ito ng timbang yung sako ng mga 0.5 to 1 kilo per sack, no? So, para mas marami yung maisilid mo sa sako,
mas kunti lang yung ma-reduce or makuha na timbang, so kailangan mo siyang i-slice, no? Pero kung hindi naman, so pwede namang yung buo na lang, no? Buo na lang yung kernel o yung meat niya. So, after natin ma-slice, kung tuyo na siya, pwede na natin siyang isaking or ilagay sa sako. After that, pwede natin siyang store. Kung hindi pa natin siya ibenta, or pwede naman siyang ibenta. No? So, yan po yung activity natin for copra sa post-harvest handling. Pagdating naman sa bilog, no, yung whole nut. So, ito yung karaniwang, no, dito sa South Coast. So, bilog na lang, no. So, after siya mag-gather, no, i-remove natin yung husk, tanggalan ng husk. Then, after that, i-classify natin. So, dito po, makikita natin sa classification kung ano yung pwede natin ibenta at saka yung pwede iiwan. So, meron pong standard sa laki. Meron ding standard kung walang damage. So, dito po, kinaklasify natin. Karaniwan po na binibili kung whole nut is yung wala pa talang damage at saka malaki siya, no? So, medium to large yung kinukuha nila. Dahil kung sobrang liit na siya, tapos ibibenta natin siya as bilog, so, pagdating doon sa processing facility ng mga factory, hindi po siya applicable. So, talagang iniiwan yung mga small coconut, yung sobrang liit na. No? Then weighing, so timbangin natin siya. Pwede din natin siyang store or pwede naman siyang idiretso na ibenta doon sa factory, no? Then after that, so transporting. Pwede na natin siyang i-transport kung saan natin siya ibenta. No? So ito po yung classification ng ating coconut according sa kanyang size. So kung small siya, nasa 350 to 450 grams. Yung pinakamaliit. Then, medium coconut, 450 to 600 grams. Yan yung medium, no? Then, large naman, 600 to 800 grams. Hanggang sa extra large, ito yung sobrang laki na, kung tumitimbang siya ng 800 grams pataas. So, kung small coconut siya, karaniwan na iiwan na ito dahil hindi nito tinatanggap sa ating mga factory. So, pagdating naman sa transport, so ito yung karaniwan na ginagamit natin, no? So, dyan sa amin dati, napakasaya during harvesting kasi pwede kang sumakay dito sa karosa, no? Sa balsa. So, pwede kang sumakay dito. Tapos tuwang-tuwa na kami, no? So, ito yung karaniwang na ginagamit nating mga Pilipino during harvesting. So, merong kabayo, karaniwan kalabaw. So, pero ngayon po ay nawawala na po yung mga kalabaw po natin, no? So, kabayo, baka na lang yung naiiwan. Meron din naman, so ito yung mga improvised na truck natin, no? Ito yung ginagamit sa farm. At meron din naman yung truck talaga, kung malaki na yung farm mo, so truck talaga yung nilalagyan. So, ito yung mga common na ginagamit during transport. So, ano po yung mga challenges po natin during coconut harvesting? So, una po is physical danger. So, kung climbing tall coconut trees na without modern gear, no, so mataas po yung risk po na mahulog at saka ma-injury, no. Pangalawa is labor shortage. So kahit saan na industriya, hindi lang mang sa coconut, no, or kahit sa iba, no. So yung young workers talaga is wala na masyado, no. So hindi po natin encourage yung mga bata ngayon na susunod sa mga sa kanilang mga ama or sa kanilang mga yung mga nakakatanda, no? Hindi po natin sila na-encourage. So, karamihan kasi ng kabataan ngayon ay ang gusto is doon na talaga sa city, no? Doon sila naghahanap ng trabaho. Kaya wala pong naiiwan na mga laborers, no? Kunti na lang talaga yung laborers na makukuha po natin, no? So, isa po din is high labor cost. Ito yung challenges po natin during harvesting. So, napakataas po ng labor cost ngayon. So, umaabot po siya ng mga 30 to 40% po doon sa ating harvesting cost, no? Sa labor pa lang. Yung iba nga umaabot pa sa 50%, no? Yung cost ng labor, no? Before mo maibenta yung produkto mo, so yung iba, yung usapan is 50% hati sila sa may-ari, no? So, talagang napakataas ng labor cost po natin, no? So, konti lang yung labor kaya nagtataas din yung cost po natin ng labor, no? So, dahil wala na tayong makita, so kailangan nilang magpapresyo, no, ng ating labor. At saka wala ding organized na labor force. So, wala talaga, no? Kanya-kanya lang tayong makuha, no?
kanya-kanya na tayong makuha ng labor. So, depende lang kung sino yung available. Kasi wala naman silang association ng mga laborers, no? So, baka ito yung kailangan natin i-organize, yung mga laborers po natin. Para every time na magpa-harvest tayo, meron po tayong makukuha na labor, no? Then, lack of mechanization. So, isa din po ito. So, karamihan ng ating harvesting operation is mostly manual, no? So, wala pa talagang machines na kasama po natin during harvesting. So, manual po talaga. Manual climbing, no? Manual yung pole meter natin. Scooping, manual pa rin. Yung pagbiak po natin ng ating niyog is manual pa rin, no? So, konti pa rin talaga yung mga machineries na available, no? Dito nga sa atin parang wala pa masyado, no? So, hindi pa natin nakikita yung mga machineries na kasama po natin during harvesting of coconut. So, isa din po sa mga challenges po natin is yung price volatility, no? So, since nagadepende lang po tayo sa ating global market, depende po sa supply and demand, so napaka-unpredictable po ng ating copra price, no? Pati ng oil. So, minsan po mataas, no? So, minsan mataas siya, tapos biglang bababa. So, napaka-volatile po ng ating pricing sa ating coconut products. So, hindi naman natin hawak siya, no? So, dahil nagadepende lang tayo sa global demand, global market. Then, another challenges po is yung poor infrastructure. So, karamihan po ng ating mga coconut, lalo na sa mga liblib na lugar, so, mahirap po yung daanan, no? Isa din po yun sa nagpataas ng ating cost, no? Harvesting cost. Kasi ang makadaan lang, yung mga kabayo, kalabaw, no? So, mahal yun pagpa-transport kung ganun yung area natin. Hindi pa masyadong developed, no? So, minsan po, umaabot na rin na dahil kulang yung taga-transport, umaabot na nasisira na po doon sa field yung ating coconut, no? Then, isa din po sa challenges po natin sa ating coconut during harvesting is yung kompetensya po natin, no? Like palm oil, no? So, kung kayo po ay nagluluto, na bumibili ng palm oil, so alam niyo po na mas mura po talaga yung palm oil compared doon sa ating coconut oil. So, isa din po ito kasi highly subsidized po yung palm oil, no? So, kung pupunta kayo sa market or sa mall, mamili ng mga oil, so yung i-compare niyo yung oil ng coconut at saka oil ng palm oil, so mas mura po talaga yung palm oil. So, yan po yung mga challenges. So, dito, i-discuss ko na rin yung copra processing, no? So, kapag copra po tayo, yung hinarvest po natin, no, dinidiscuss natin kanina, is dapat yung matured nuts lang yung kunin po natin. Tapos, yung moisture content niya, so dapat is 6% lang, no? So, paano natin malaman na 6%? Kung wala po tayong moisture meter, so copra moisture meter, is hindi po talaga natin malalaman ito, no? So, ang pagkakaalam natin or palatandaan lang natin, no? Kung copra po tayo, kung malaman natin, para malaman natin yung tamang dryness niya. So, pagbiak po natin ng copra, kung wala na siyang white na portion doon, kung yung color niya is isa na lang, so dry na po yun, no? So, mas maganda kung may moisture meter tayo para accurate po talaga yung pagbili natin ng copra, kung dry na ba siya or hindi pa. Pero yung mga malalaking kumpanya, no, mga processors, meron silang moisture meter, no? Para malaman nila kung gaano ka-dry yung copra nila, no? Then, copra can be stored up to 6 months, no? So, pwede natin siyang stored up to 6 months, 6 na buwan, no? Pero kung hindi siya masyadong dry, so madamage din siya, no? Meron siyang effect doon sa storage pa natin. So, para natin ma-optimize yung moisture content ng copra, so kailangan po is 5 to 6% lang. Itong moisture content na 5 to 6%, ibig sabihin nito, meron pa siyang tubig sa loob na 5 to 6%, no? So, kung yung copra mo is nasa 100 kilograms, so may mga tubig pa yan na 5 to 6%, no? Or 5 kilos. So, 100 kilos, ibig sabihin, kung yun po yung kabuuan ng copra mo,
So 5 kilograms yun is too big, no? Hindi naman talaga natin siya mawala na 0%, no? So ibig sabihin may tubig pa yan sa loob. Pero yung tubig niyan sa loob is masyado ng maliit na hindi siya mag-cause ng damage doon sa copra. Kaya dry na siya, 5 to 6%, no? So pwede natin siyang i-sun dry, i-smoke, pwede din na doon sa sa pugon, or pwede din natin siyang gamitan ng indirect hot air dryer or mga mechanical dryers, no? So paano natin siya gawin? No, so pwede natin siyang i-dry doon, basta ang pinaka-principle lang na mag-dry tayo ng copra is tanggalin natin yung excess na moisture niya or excess na tubig doon sa loob, no, para hindi siya masira. Dahil kung hindi natin matanggal yon, so prone po siya sa sira, no? So mag-molds po siya, no? Tapos yun po ay hindi na maganda ang quality. So sa sun drying naman, so ganun din, 5 to 6% yung sun drying, kailangan din natin siya maibaba yung moisture natin sa 5 to 6%. Kung mapansin po ninyo, right after splitting or yung pagbiak po natin ng ating niyog, so napakabasa, no? So yung tinatanggal po natin is yung excess na tubig para mawala yun siya at hindi masira yung ating copra. So paano natin ginagawa ang sun drying? Ini-spread lang natin siya doon sa sahig, no? Kung sun drying siya, so sa sahig or sa simento. So dahil po sa radiation, so pwede siyang matanggal yung tubig, excess na tubig dahil po sa init, no? So, ilang days naman siya bago ma-dry. It takes up to 4 to 5 days, no? Depende po sa ating availability ng sunlight. So, depende po siya. Kung tuloy-tuloy yung araw, so possibly 4 to 5 days. Pero kung may time na uulan, so possibly din siyang ma-extend or tataas yung ating drying period. Tapos, kung hindi naman natin siya ma-store or during drying hindi natin siya mag-group or mag-gather, no, ng hindi tama, so possibly din yung masira natin ang ating copra, no? So dapat may aeration talaga siya during gathering, no? So yung pagtapok natin dapat hindi siya nakakulob, yung talaga walang hangin, dapat may hangin siya, no? Then sa sun drying naman, so magkaroon talaga ng deposition of dirt. So meron pa talaga siyang mga minsan balas, no? Or minsan yung mga dang ng manok. So masama din siya. So kung meron kayong mga manok, so posible siya may sama, no? And then posible siyang masira kung hindi po maganda yung weather po natin during sun drying. So sa indirect drying naman, ang mapoproduce po natin, no, kung copra po tayo tapos indirect drying is yung white copra, no? So, ang white copra po natin is nagkukuman po ito ng medyo mataas na presyo compared sa ating traditional copra. So, mas mataas ang presyo nito kasi mas malinis siya compared doon sa traditional na halo-halo na yung dirt na nandoon, no? So, produces white copra clean and free from toxic chemicals. So, walang marumi doon sa copra po natin. Then, can be constructed using locally available materials. So, pwede po natin gawin, no? Using sa ating mga materials na dito lang. So, nagkukuman siya ng premium prices compared to traditional copra. So, although itong indirect drying is pwede maganda yung kinalabasan niya na copra, pero mas mataas ang initial cost nito compared doon sa ating sun drying na yung gamit lang is araw, no? So, kaysa malinis naman, no? Malinis naman yung copra na may produce po natin dito. So, kailangan natin ito since indirect siya, so kailangan natin ng hot air para i-dry yung ating copra. So, meron siyang mga sa loob, kung makita niyo yung picture, so meron siyang mga tubular na pipes dyan sa loob. Tapos yung i-utilize po natin is yung hot air lang, or mainit na hangin, yun yung pinadampi natin sa copra. So, malinis po talaga siya, walang usok. No? Pero kailangan niyang ng malaki na initial natin na cost, no? Para maggawa nito. Then, talakayin din natin yung simple record keeping. So, dito sa ating harvesting,
kung hindi nyo pa ito nasubukan, no? So, gumawa kayo ng simple record keeping. So, para saan ba itong record keeping? Una, para malaman natin, no, kung meron ba talaga tayong ginansya, meron ba tayong kita, no, doon sa ating harvesting, no? So, ito naman is recommendation lang, no? So, simple lang siya dahil konti lang yung data na kailangan po natin, no? So, para malaman natin, no, kung may income ba tayo, kumikita ba yung operation natin, or baka break-even lang or pantay lang yung kita natin doon po sa ating hina-harvest, no? So, dito po, pinapakita lang natin yung ano po yung kailangan natin na data, no? So, of course, yung date, no? Kailan hina-harvest. Tapos, ilang pieces, kung naka-blue kasi ito, nakaiba yung kulay. Ilang pieces yung ina-harvest po natin. Ito naman is para doon sa bilog or whole nut, no? So, i-record po ninyo, no? I-treat po natin yung ating harvesting as yung negosyo po siya, no? So, para malaman po natin, no? So, dito, yung blue is record po ito sa pag-harvest. Yung product po natin is whole nut, no? So, sample lang ito, hindi po ito yung actual. So, yung presyo niya is 9, yung na-harvest feed natin is 500. So, kung i-times mo yung 9 pesos per whole nut, so lalabas na meron kang income, gross income ito, 4,500. No? Tapos, yung expenses po natin, so, yung expenses is assumption lang din ito, hindi ito, depende ito sa actual. So, nandito sa baba, so, kino-consider po natin na 25 plants po itong ina-harvestan po natin. So, yung expenses po natin, ito po siya, climbing, meron po siyang 750. Expenses on howling, 500. Expenses sa pag-remove ng husk, 500, or yung pagbunot. Then, mga miscellaneous. So, ibig sabihin, yung mga hindi natin iasahan na gastos, no? So, minsan po, magpakain pa tayo doon sa mga nagbunot, no, or naghowl, no, so or yung nagtransport sa pinapakain pa natin. Minsan manghingi pa sila ng pang-inom, so nilagay natin na 300. So yung total expenses mo sa pag-harvest ng 500 pieces ng nut is umaabot sa 2,050. So yung net profit mo is nasa 2,450, no, kung whole nut yung produkto mo. Then dito naman sa baba, kung copra naman, so, halimbawa, yung date is August 19, 2026. So, yung na-harvest mo na copra is kinonvert lang natin ito, 500 pieces din ito. So, yung copra is, since yung assumption natin is 1:4, so, 4 pieces of whole nut is 1 kilo of copra, no? So, lumabas na 125 kilograms yung copra. Yung presyuhan ngayon is 40 pesos. So, yung income mo is 5,000 pesos, no, sa copra. Pero yung expenses mo is medyo malaki kasi marami kang babayaran nito bago ma-process yung copra. So, umaabot na 2,750 yung expenses. Yung net profit mo is 2,250. No? So, ito yung simple lang na recording para malaman natin kung may income ba tayo, no? So, kailangan nyo lang i-record lahat yung activities ninyo, pinaggastuhan ninyo, at saka yung income ninyo. Ano? Depende sa inyong recording, depende sa inyo kung ano yung kailangan i-record ninyo. No? So, dito na tayo sa important reminders on coconut harvesting. So, kailangan natin mag-harvest on time. So, dapat tamang oras, panahon, depende sa ating pangangailangan. Then, harvest lang natin kung ano yung kailangan po natin na coconut. Harvest on regular intervals. So, kung monthly or twice a month, so 60 days or 30 days po yung pag-harvest po natin, so kailangan doon lang po tayo. Then kung ano yung method na most appropriate sa inyo, climbing man, pole method man, so yun po yung gamitin ninyo. Then avoid harvesting very young nuts, yung hindi po natin magamit, so wag natin i-harvest para hindi masayang. Then prepare necessary materials na kailangan po natin. Then of course labor should be available. Kailangan natin malaman din yung presyo natin before tayo mag-harvest, no? Copra man siya or whole nut. Then, always have a proper recording. So, yung last natin na discuss kanina, dapat nire-record nyo yung harvest po ninyo. Then, as much as possible,
So wag niyo hayaan yung mga nut ninyo nag-stay sa field ng mataas na panahon. Baka masira siya or baka yung makawat pa siya, no? Depende sa presyo. Then if you process coconut after harvesting, so make sure na yung processing equipment is ready siya at saka available po. No? Para hindi po masira yung ipaprocess natin. So ito na yung sagot natin doon sa tanong natin kanina kung saan ba talaga tayo, sa bilog or sa yung coconut, no? So ito yung recommendation po namin, no? So mas favorable po talaga kung ibenta po natin yung coconut po natin na whole nut kung kailangan natin ng immediate na financial income. So kung madali, mas favorable pa talaga siya. Dahil yung coconut po natin, yung whole nut po natin at saka copra, karaniwan magkapareha lang yan ng presyo, no? Or equal lang siya, no? So karaniwan po talaga, yun po yung nangyayari, no? Pareha lang sila. Pero ganito siya, kung yung piliin mo is yung copra, no? Kung hindi man lang kailangan ng madali ang income, no? Tapos i-utilize mo yung bunot niya, yung tubig, yung shell, yung paya niya, no? So pwede po mas favorable po talaga yung copra, no? So doon kayo sa copra kung ni-utilize or ginagamit nyo yung shell, yung paya at saka yung tubig, no? And of course, available po yung labor at saka processing facilities po natin. So mas pabor po talaga mag-copra kung ganito yung sitwasyon ninyo, no? Pero karamihan sa atin is benta na lang ng bilog kasi mas madali maka-income, no? So ito is lampas na po tayo sa oras. So ito is last na lang po. So naglagay po ako ng extra service. Actually hindi na po part na aking terms of reference, no, as PDO. Pero ito lang is bilang public service sa ating mga coconut farmers, no. So pwede po akong gumawa ng inyong plans, plano, layout, estimate for copra drying facilities or storage, no, without cost, no. So nakalagay dyan is free. So puntahan niyo lang po ako sa aming opisina doon po sa Barangay GPS, Coronadal City. So hanapin niyo po ako. So gawin ko po ng libre para po sa inyo sa ating mga coconut farmers, no. So yung simple lang naman, no. Hindi naman yung komplikado na layout or plans, no. So plans and estimate, gawin ko yan para sa inyo po. So bilang ko na lang service dyan sa ating mga coconut farmers. So libre lang po, no. So gawin ko po ito sa aking private na oras, no. So hindi na po ito kasama sa aking trabaho pero gawin ko ito since isa naman po akong inhenyero, no. So yung simple lang naman, no, hindi yung complicated. So yan lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po Sir Ray para sa isang malinaw at komprehensibong pagtalakay sa ating topic ngayong araw. Para sa kinabukasan. Sir, bilang pagtatapos po, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga SOWA enrollees? So maraming salamat po sa inyong pagkikinig at patuloy na pagsusumikap. So mga mahal naming coconut farmers, naway naging gabay ang mga napag-usapan natin ngayon para sa masaganang ani at mas magandang bukas. Sa lahat ng coconut farmers na nakikinig ngayon, salamat po sa inyong oras at sipag. Kayo ang lakas ng ating industriya. Tandaan, ang bawat punla at bawat patak ng pawis nyo ay may patutunguhan. Mag-ingat po tayo, magpalakas at sama-sama nating punlarin ang niyugan dito sa South Cotabato at pati na rin sa buong bansa. Hanggang sa muli po, mabuhay po kayo. Muli, maraming salamat po Sir Ray at salamat din po sa paglalaan ng oras para makasama kami ngayong araw para sa ating 8th episode ng School on the Air on Coconut Production. Para naman po sa ating tagapakinig, muli po naming pinapaalala ang ating School on the Air on Coconut Production ay mapapakinggan dito lamang sa 93.7 Max FM Sorala na matatagpuan sa Matinong Building, Sorala, South Cotabato. Para naman po sa inyong mga pagbati at katanungan ay maaari po kayong mag-text sa ating official text line
at 0969-5535-425. O hindi naman kaya ay i-comment dito sa ating Facebook Live. Bago po tayo magtapos sa ating episode ngayong umaga, batiin muna natin ang iba pang mga tagapakinig at tagapanood natin ngayon. Nakikinig po live from Iskfa to Biala si Ma'am Marianita Evangelio. Washington po from Kabudian Small Coconut Farmer si Ma'am Fela Ladua. Good morning din po from Ma'am Leng Lorana Marabi. Good morning, Ma'am. Good morning! And watching din po from Barangay Rangay, Lamsufa Association, si Ma'am Jill Lopez. Good morning din po from Ma'am Cherry May Candido. Tungo sa kaginhawaan, Luzon, Visayas, Bago ko pa makalimutan, nanonood din po live ang ating OIC ISS Chief, si Sir Ian Bello from Albay. ng sambayan ka ng pangangailangan. At nag-watch din po live from Ma'am Fe Ortiga. Para sa kinabukasan. Kasi hindi ko po nabati, good morning po sa ating lahat. Thank you po. Pilipino masipag. At dyan po, nagtatapos ang ating episode 8 ng School on the Air on Coconut Production. At para sa aming kakaunting paalala, maaari ninyong i-like and follow ang aming social media accounts, Facebook, Agricultural Training Institute-Region 12, PCA Region 12, at available na rin po kami sa Instagram at Twitter at ATI RTC 12. Para sa karagdagang kaalaman, maaari ninyong bisitahin ang https://e-extension.gov.ph. Ang binabati ko rin po ang may mga birthday ngayong week. At birthday, especially ngayong araw. Ayan, happy birthday po. Para sa kinabukasan. Ang buhay ko ay tungo sa kaginhawaan. Para naman po sa ating next episode, abangan po natin ngayong Huwebes, August 27, dito pa rin po sa 93.7 Max FM Sorala, sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kung saan tatalakayin naman natin ang production of good quality copra. Siyempre, kasama pa rin po natin ang PCA South Cotabato. Sa ngalan po ng ating ATI Director, Engineer Remelin Aricotar MNSA Seso 3, Deputy Director, Ma'am Antonieta J. Arceo, ISDO IC Chief, Sir Carl Luis Salibio, sa atin pong Governor of South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr., PCA South Cotabato Division Manager, Walang matatalo. Sir Jesse T. Monteverde, ang ating OIC ATI RTC 12 OIC Center Director, Dr. Jesse V. Baldea, ang atin pong si FIDP Region 12 Focal Person, OIC Assistant Center Director, Ma'am Hana D.S. Gemad Pompong. Ako po si Giselle V. Barbosa na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Mayroon yan ang buko iyogang siyang pinagkukunan ng Mga ka-agri, alam nyo ba ang kalidad ng ating coconut oil ay nagsisimula sa tamang pagproseso ng kopra? Ang hindi tamang pagproseso ng kopra ay maaaring magdulot ng musmawa sa ating mantika, mga kemikal na galing sa langis at usok na maaaring magsama sa kalusugan at kadalasang gumaganap bilang genotoxic carcinogens. Upang masiguro ang kalidad ng kopra, tandaan ang sumusunod. Gumamit ng malinis at ligtas na paraan ng pagpapatuyo. Iwasan ang pagpapatuyo sa kalsada o malapit sa mga sasakyan. Iwasan ang pagkakadikit sa kagamitang may used oils, grasa at plastics tulad ng lumang sako o lalagyang may langis. Itago ang kopra sa malinis na bodega at siguraduhing walang dumi sa mga sasakyang gagamitin. Tandaan, walang food security kung walang food safety. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng ATI 12 at ng PCA 12 sa ilalim ng Coconut Farmers in Industry Development Plan o CFIDP.
Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa inyong malapit na local o city municipal agriculture office at PCA provincial offices. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Mga ka-agri, alam niyo ba ang kalidad ng ating coconut oil ay nagsisimula sa tamang pagproseso ng kopra? Ang hindi